Welcome back to my channel. At dahil weekend po ngayon, ako ay pa-chill-chill lang sa bahay. Pahiga-higa, pa-browse-browse sa internet, pabasa-basa ng mga komento ng mga DDS. Alam nyo, nakakatawa itong mga DDS na to, ano? Parang pinaglololo ko na lang nila yung mga sarili nila. Lalo na sa nangyayari kay Sara Duterte, matapos nung impeachment trial kung saan lumitaw si Ramil Madriaga at kung saan ang dami nating nalamang mga pasabog ni Madriaga. Well, hindi po naman natin sinasabi na lahat ay totoo, pero the mere fact na siya po ay under oath na hindi magawa ng kampo ni Sara Duterte. Hindi makadalo si Sara Duterte sa hearing dahil hindi siya makapanumpa. Dahil alam niya, kapag siya ay nagsinungaling, ay may kaso po siya noon. But time will tell, lalo na kapag yan po ay natuloy na sa Senado, magkakaalaman po kung totoo lahat ng sinasabi ni Ramil Madriaga. At kung mapatunayan na hindi totoo, siya naman ngayon ang kakasuhan. So sa pagbabrowse ko sa internet, ang dami kong nabasang mga komento ng mga DDS. Yung talagang doble card sila na siraan si President Bongbong Marcos. Kasi konting panahon na lang, 2028 na. Eh, di ba ang balak nila, tulad ng sinabi ni Ramil Madriaga, hanggang 2025 lang dapat si Bongbong Marcos. Eh, 2026 na. Eh, mabilis po ang panahon, mamaya 2028 na. Hindi sila magtatagumpay na pabagsakin si President Bongbong Marcos. At kapag hindi nila napabagsak si Bongbong Marcos, wala na, game over na para sa 2028 na ambisyon ni Sara Duterte na maging presidente. So, basahin ko po sa inyo yung mga nabasa ko mga komento ng mga DDS na to at yung mga reaksyon ng ating mga kababayan. Dahil hindi na po nananahimik ang taong bayan, lalo na yung mga Gen Z, talagang head-on, kinokontra nila at binabasag ang mga kasinungalingan ng mga DDS na to. Umpisahan natin sa komento ni Harry Roque. Tungkol po ito dun sa impeachment. Sabi niya, wala pong karapatan ang House Committee on Justice na isabpina ang mga bank accounts ng kahit nino man. O bakit hindi ka umuwi rito, Harry Roque? At sabihan mo itong mga gustong makita ang mga bank accounts ng mga Duterte. Kung totoo yung sinasabi mong hindi pwede isabpina, magkaso ka. Hindi puro dakdak ka ng puro dakdak dyan sa kung nasaan ka man. At anong akala mo sa House? Hindi pinag-aaralan mabuti itong impeachment ni Sara Duterte? Ikaw lang ba ang abogado? Hindi ba si J.K. Luistro, abogado rin? At marami pang abogado dyan sa House Justice Committee. So kung talagang bawal yan, tingnan natin kung hindi magagawa ng House na ipasampina ang mga bank accounts ng mga Duterte. And for that matter, sabi ni Harry Roque, kahit na sino daw, hindi po pwede. Kung ganun pala, talagang madali pong makapagnakaw ang kahit na sino sa gobyerno. Paliwanag naman ni Clara May Dancillo, anong wala? Merong karapatan dahil nasa ilalim ng investigasyon ang nasasakdal, lalo kung ang issues ng nasasakdal ay pagnanakaw. Bakit ka matatakot ipakita ang bank account mo kung wala kang tinatago? Dapat nga ikaw pa ang magpresenta sa kanila. Dapat malakas loob mo dahil alam mo sa sarili mo na malinis ka. Pero kung iiwas ka, inamin mo na din na may kasalanan ka at may tinatago ka. Parang ikaw, Harry Roque, alam mo may kasalanan ka, kaya umiiwas ka at nagtatago ka. Kung malinis ka din, presenta mo sarili mo at patunayan mo dito. Tama si Clara May Dancillo. Kung ang akala ni Harry Roque ay malinis siya, bakit natatakot siyang umuwi ng Pilipinas? Ipagtanggol niya ang sarili niya dahil kung naniniwala siyang wala siyang ginawang kasalanan, wala siyang dapat ikatakot. Same goes for Sara Duterte. Habang iniiwasan niya ang impeachment trial niya, lalo lang pong nasisemento sa isipan ng taong bayan na guilty si Sara Duterte. So, Harry Roque, uwi na dito, ipagtanggol mo si Sara Duterte dahil masyado na pong nalulubog ang pangalan niya sa kahihiyan. At sigurado ako nabalitaan nyo na nung inisyuhan ng warrant of arrest si Kiko Barsaga. Pero siya ngayon po ay nakapagpiyansa na. Pero mind you 8 ang kanyang cyber libel cases. Mukhang mahirap palusutan yan Kasi 8 1, 2 malusutan mo pero the rest of the cases, mukhang mahihirapan si Kiko Barsaga. At ang nagdemanda po sa kanya ay si Enrique Rason, isang private citizen. Pero ang gustong palabasin ni Kiko Barsaga
ay si President Bongbong Marcos ang nagpakulong sa kanya. At meron siyang suwestyon dahil pinakulong siya ni President Bongbong Marcos. Sabi niya, pinakulong ako ni Marcos pero lumalaban pa rin ako. Kailangan na natin siyang tanggalin bilang presidente. Uy, ano to? Inciting to sedition ba to, Kiko Barsaga? May mga kaso ka na nga Dadagdagan mo pa? Kasi ano bang ibig sabihin ni Barsaga na tanggalin na si President Bongbong Marcos? Lahat nga ng paraan ginawa nyo para tanggalin si President Bongbong Marcos, hindi nyo nagawa Tapos magsasuggest ka na porkin nakulong ka, isisisi mo kay President Bongbong Marcos at dahil nakulong ka, dapat tanggalin na si Bongbong Marcos bilang presidente. Patawa talaga kayo mga DDS kayo. Lahat na lang ng issue, kahit nakapalpakan ninyo, isisisi ninyo kay President Bongbong Marcos. Nasabi tuloy ni Vilma Florente, Bobo, hindi ka pinakulong ni Marcos. Pinakulong mo sarili mo. Alam mo naman siguro ang cyber libel na kaso. Mahilig kang gumawa ng fake news. Mahilig kang gumawa ng kwento ng walang basihan. At mahilig kang magbintang na walang ebidensya. Hindi yan kasalanan ni Marcos. Kabobohan mong tagle. Kung matino ka ba, magbibintang ka ng walang ebidensya, sasabihan mong corrupt si Marcos, sasabihan mo na kung ano-ano si Enrique Razon, huwag mo idamay si Marcos sa kabobohan mo. Bobo na nga siguro talaga itong si Kiko Barsaga, no? Ang nagkaso sa kanya, si Enrique Razon, pero si Bongbong Marcos ang dapat tanggalin bilang presidente. Kawawa naman kay mga DDS. Kung ano-ano na lang sinasabi ninyo na paghahalata tuloy ang kalusawan at kababawan ng mga utak ninyo. Ito pang isa, si Attorney Harold Respicio na isa rin palang Vice Mayor. Pero teka, kung Vice Mayor ito, edi siyempre may trabaho yan sa kanyang probinsya. At bakit nandito siya at nanggugulo at kung ano-anong pinagsasasabi niya against kay President Bongbong Marcos? Pinasasahod ka ng taong bayan para gawin mo ang trabaho mo, hindi yung para siraan mo si President Bongbong Marcos. Unahin mo muna constituents mo dyan sa Isabela kesa sa pagkakalat mo ng fake news. Dahil sabi pa naman itong si Vice Mayor Harold Respicio, ang tagal nang hindi nagtatrabaho si BBM. Na-scam tayo ni BBM. Sino pumoto kay BBM? Di ba ganyan magsalita yan? Talagang lumalaki yung butas ng ilong niya sa sobrang galit niya. Na akala niya, makukuha niya ang simpatya ng taong bayan. Walang naniniwala sa iyo, Respicio. Bumalik ka kung saan ka galing magtrabaho ka. Ikaw ang matagal nang hindi nagtatrabaho dahil nagsisiksik ka rito sa Maynila para lang siraan si President Bongbong Marcos at sumipsip sa mga Duterte. Na-scam daw tayo ni BBM. Sino daw ba ang bumoto kay BBM? Ako, bumoto ko kay BBM. At binoto ko lang si Sara Duterte dahil kay BBM. At hindi kami na-scam ni BBM. Na-scam kami ni Sara Duterte. At yan ay mapapatunayan natin sa mga lalabas pang pagdinig sa kanyang impeachment trial. At kung nagbubulag-bulagang Respicio at hindi mo nakikita ang ginagawa ni President Bongbong Marcos, sana tuluyan na kayong mabulag. Kasi kahit na harap-harapan naman nakikita natin ang ginagawa ni President Bongbong Marcos para sa iyo, wala pa rin ginagawa, hindi pa rin nagtatrabaho si President Bongbong Marcos. Sa bagay, kanino ka ba sumisip-sip? Di ba kay Sara Duterte? Ano bang statement ni Sara Duterte? I swear to the flag, hindi nagtatrabaho si Bongbong Marcos. Pare-pareho kayo ng dialogue. Kayo-kayo na lang ang naglolokohan. Nasabi tuloy ni Pauline Lubina, hindi nagtatrabaho? Sino kaya ang hindi nagtatrabaho? Huwag niyo kaming lokohin. Alam namin kung sino ang tunay na hindi nagtatrabaho. Kailan pa nagtrabaho ang boss mong Sara Duterte? Kayo ang budol sa taong bayan. Mga bobong DDS lang ang mga naloloko nyo dahil mga panatiko sila. Mga inutil na supporters na pinapakain nyo sa fake news. Nakita nyo kung paano sumagot ang ating mga kabataan ngayon? Dahil nakikita po nila ang katotohanan. Hindi po sila bulag tulad ng mga panatiko, mga DDS na to. Na kahit na harap-harapan na tayong niloloko ni Sara Duterte, para sa kanila, busilak pa rin at walang halong korupsyon, walang kasalanan si Sara Duterte. Pasasaan ba? Lalabas at lalabas lahat ng katotohanan.
Kung marami na tayong nadidiscovering baho ni Sara Duterte, mas marami pa po yan. Kulang pa ang mga statement ni Ramil Madriaga sa hearing sa House. Hintayin naman natin kapag si Sunny Trillanes na ang sumalang at kung ano naman ang malalaman natin sa mga ibubunyag niya. Sorry, Spicio, imbis na sabihin mong hindi nagtatrabaho si Bongbong Marcos, bumalik ka ng Isabela at magtrabaho ka. Uy, mabalik tayo kay Harry Roque. Mukhang nag-iba na ng tono si Harry Roque. Porque natutunugan na nila na hindi makakatakbo si Sara Duterte sa 2028, aba biglang kambyo siya. At siya ngayon ay sumusuporta na sa pagkapangulo ni Baste Duterte. Pero siyempre, hindi niya ipapahalata na nag-switch na siya ng loyalty, na hindi na si Sara ang kanyang susuportahan, kundi si Baste. Dahil sabi niya, I am all out for VP Sara, but Baste is every inch his Tatay Digong. O, kita nyo na? Na ngayon, hindi na si Sara Duterte ang itutulak nila, kundi si Baste Duterte na. Kung ito nga si Sara Duterte, malabo ng manalo eh. Si Baste pa kaya? Pero tama si Harry Roque that Baste is every inch his Tatay Digong. Hindi ba si Tatay Digong ninyo? Napakayabang maghamon? Sisipain daw yung mga taga-ICC? O ngayon, lagpas isang taon na siya sa ICC. Meron na ba siyang nasipang mga miyembro ng ICC? O katulad din ni Baste Duterte, naghamon ng suntukan kay General Torre tapos biglang lumipad sa Singapore para hindi matuloy yung kanilang boxing match. Ngayon naman, si Ramil Madriaga ang kanyang hinahamon. Kumasa si Ramil Madriaga. Tingnan natin kung paano ito lulusutan ni Baste Duterte. So ang sabi sa kanya ni Jasper Ponce, tama ka, every inch si Baste kay Digong. Parehas sila ng mga best friend na Chinese, puro drug lord. Parehas silang duwag. Nung sinabi ni Digong na may addict tayong presidente, kinabukasan binawi niya ang sinabi niya na hindi addict si PBBM. Si Baste, hinamon niya si General Torre ng boxing. Tapos nung pinalagan, tumakbo lang, naduwag, nag-ibang bansa. Same sila ng tatay niya. Puro salita lang at pambubudol. O di ba, Harry Roque? Tama ka, pareho nga si Digong at si Baste Duterte. Every inch. Pero siyempre, ang mga DDS, kanya-kanya ng mga pabida yan. Kailangan meron din silang statement na magva-viral, yung pag-uusapan ng taong bayan, para ipakita nila ang suporta nila sa mga Duterte. Tulad nitong si Rob Rances. Sabi niya, nakaka-alarma ang kalidad ng pag-iisip ng mga nasa pwesto ngayon. Tama ka, Mr. Rances. Nakaka-alarma talaga ang kalidad. Lalo na ng ating Vice Presidente. Mantakin ninyo, sa dinami-dami ng issues na binrot out ni Ramil Madriaga, nakatuon siya doon sa grade niya nung siya ay pumasa ng bar. Yun na ang kaya niyang komentuhan? Paano yung in less than 24 hours na ubos yung 125 billion? Paano yung plano ng tatay niya na destabilize ang gobyerno ni President Bongbong Marcos? Paano na yung planong assassination? Wala siyang masabi. Kaya ang sinagot niya, yung grade niya sa bar exam. Alam niyo po, yung mga grades na yan, confidential po yan. Pinadadala yan ng Supreme Court doon sa bar taker. So para maniwala tayo na mataas talaga ang grado ni Sara Duterte, kailangan niyang ipakita yung resibo. Kasi ang dali naman magsinungaling. Dahil siya lang talaga ang makakabasa at makakaalam ng totoong grade niya. Total, sinabi mo naman na sa taong bayan kung gaano kataas yung grade mo. Ipakita mo na rin yung resibo, yung resulta. Kasi hanggat hindi mo ipapakita sa amin yung totoong grade mo, hindi kami maniniwala. At paano kami maniniwala? Simula nung naupo ka bilang Vice Presidente, lahat ng speeches mo, lahat ng mga interview sa'yo, taliwas sa sinasabi mong taas ng grade mo nung ikaw ay nag-bar exam. Simpleng mga speeches nga lang kailangan pang basahin. Binabasa na nga, mali-mali pa. Madalas, hindi natin makomprehend kung ano sinasabi ni Sara Duterte. Tapos ipagmamalaki mo yung grade mo. Bakit? Batayan na ba ngayon yung grade ng isang bar examinee sa magiging outcome ng pagiging abogado niya? Tapos ito lang yung napapanood natin kay Sara Duterte, iyan ang naging resulta ng taas ng grade niya sa bar exam. Sa bagay, totoo itong sinabi ni Rob Rances, nakaka-alarma na ang kalidad ng pag-iisip ng mga nasa pwesto ngayon, lalo na
ng Vice Presidente. Basahin naman natin itong komento ni Robin Padilla, ang number one, as in number one na taga-suporta at tagapagtanggol ng mga Duterte dahil kahit na sunugin daw siya, siya ay mangangamoy Rodrigo Roa Duterte pa rin. At lahat sila mga DDS walang bukang bibig kundi itigil na daw yung impeachment trial na yan at pagtuunan natin ang problema sa langis at sa gera sa Middle East. At dahil sa mga problemang yan, dapat na daw palitan si President Bongbong Marcos. At sino ang dapat ipalit? Ito ang sinabi ni Robin Padilla. Walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Ang taas talaga ng lipad ng imagination ni Robin Padilla. Hindi lang si Sara Duterte ang magiging presidente, isa pa si Baste Duterte. Sa bagay, hindi po natin masisisi si Robin Padilla sa pagsipsip sa mga Duterte. Dahil utang niya po ang kanyang kalayaan kay former President Digong. So pabayaan na lang natin sa kanyang ilusyon itong si Robin Padilla na magkakaroon tayo ng dalawang presidente in the persons of Sara Duterte and Baste Duterte na pinalagan ni Jason Lacorte. Huwag mo kaming idamay sa katangahan mo, Robin Padilla, sa pagiging panatiko mo sa Duterte. Anong maaasahan namin kay Sara Duterte at kay Baste? Mga drugs galing sa mga Chinese. Pinakasalot sa bansa natin ang mga Duterte. Wala ngang magandang nagawa yang magkakapatid na yan. Sasabihin mo pa sa amin na maganda kung sila ang mamumuno sa bansa. Ulul Robin, hindi kami baliw kagaya mo. O nakita nyo na kung paano sumagot ang ating mga kabataan? Hindi na sila magpapabudol sa mga Duterte. Hindi po nakapiring ang kanilang mga mata. Nakikita nila ang galawan ng mga Duterte. Kayo na lang mga nagtatanggol sa kanya. Dahil siyempre, umaasa kayo ng kapalit. Huwag niyong sabihing wala. Dahil nagkakahamunan po ngayon, hindi nga ba't itong si Baste ay hinamon si Ramil Madriaga ng suntukan? Nakakala mo naman, pangangatawanan niya. Dahil kung nung umurong yung bayag niya kay General Torre, siguradong ganun din ang mangyayari sa hamon niya kay Ramil Madriaga. Dahil yung hamon ni Baste, kinasahan ni Ramil Madriaga. So, titingnan natin kung pangangatawanan ni Baste Duterte ang kanyang hamon kay Ramil Madriaga. So, kung naghamon itong si Baste, may hamon din po si President Bongbong Marcos, lalo na doon sa mga nagpapakalat ng fake news na siya ay may stage 4 colon cancer at malapit ng mamatay. In fact, maraming DDS vloggers ang nagpakalat na patay na daw si President Bongbong Marcos, napatunayang hindi. So lagot yung mga nagpakalat. So ito po ang hamon sa kanila ni President Bongbong Marcos. I challenge anyone who were saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. O ayan doon sa mga nagsasabing mahina na, nakaratay na si Bongbong Marcos at malapit nang mamatay, na pinatay na nga ng ibang mga vloggers. Ito po ang hamon niya sa inyo. Come and exercise with President Bongbong Marcos. Tingnan ninyo kung sino ang mas malakas sa inyo. Na sinugunduhan ni Robert Umpad, yung mga nagsasabi ng may stage 4 cancer si PBBM, pinatunayan niya na wala. Ngayon, sino ang nagmukhang tanga at bobo ngayon? Pinipilit nyo yung gusto nyo, sampal sa pagmumukha nyo na umiikot ang mundo nyo sa kasinungalingan. Ganyan ang napapala pagtanga. Mismong si PBBM na ang humamon sa katangahan ninyo. So, titignan po natin kung sino sa mga DDS ang kakasasahamon ni President Bongbong Marcos. So, hanggang dyan na lang po muna tayo at i-enjoy po natin ang ating weekend. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.